Umaga din sa inyong lahat. Ngayon, manalangin muna tayo bago tayo mag-umpisa. Sa ngalan ng Ama, ng Anak, ng Espiritu Santo. Amen. Panginoon, gabayan mo po kami sa araw na ito. Gawin niyo po sanang maging maayos ang aming pag-aaral sa araw na ito. At huwag niyo po kami pababayaan. In Jesus' name, Amen. Ama, ng Anak, Espiritu Santo. Amen. Maupo na ang lahat. Miss Abuan. Sir Galim. De Los Reyes. Ellsworth. Penol. Sir Gonzales. Miss Hernandez. Mr. Ibot. Sir Jackson. Mr. Camo. Mr. Lopez. Miss Mendez. Miss Nunez. Mr. Orbizo. Mr. Pumanes. Mr. Kiling. Miss Rosal. Mr. Sandoval. Miss Tan. Yan, magaling. Kumpleto kayong lahat. Ngayon, class, bago tayo tumako sa ating bagong aralin, mag-energizer muna tayo para gumanda-ganda yung inyong mood, para mabuhayin kayo ng mga dugo. Ngayon, mag-jumping jump muna kayo at mag-jogging. Ready? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Ngayon, mag-jogging naman kayo. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Yan, maaari na kayo umupo lahat. Simula na tayo. Buksan nyo ang inyong mga libro sa pahinang bilang 53. Okay? Ngayon, tatalakayin natin ang bago nating paksa, ang panahon ng Kastila. Ngayon, sino sa inyo ang may konting alam na sa panahon ng Kastila? Yes, Mr. Lopez. Okay. Ang pananakop ng Kastila sa Pilipinas ay isa na marahil sa pinakamahalagang parte ng ating kasaysayan. Ngayon, dahil nagbigay ako sa inyo ng takdang aralin kahapon, nabasahin ang tungkol sa panahon ng Kastila. Ilang taon tayo sinakop ng Kastila? Yes, Ms. Rosal? Tama. 333 taon tayo sinakop ng mga Kastila. Kaya hindi naman katakataka na malaking bahagi ng ating kasaysayan at kultura ay nagmula sa mga Espanyol. Yes, Mr. Kiling. Magandang katanungan, Mr. Kiling. Nang manungkulan si Felipe bilang Haring Felipe II ng Espanya, nag-upautos siya ng isang ekspedisyon na ang layon ay makatuklas ng daan pabalik sa Espanya mula sa Pilipinas.
Sa pamamagitan ito ng Dagat Pasipiko. Anong taon ulit tumulak si Legazpi mula Natividad, Mexico, at sino naman ang kasama niya? Yes, Miss Nunez. Tama. Ang ekspedisyong ito ay binuo ng 4 na barko at 380 tauhan. Bago sila tumulak sa ekspedisyong, nakatanggap si Legazpi ng isang selyadong sulat mula sa hari na kanya lamang dapat basahin kapag sila ay nasa laot na. Yes, Mr. Pumanes. Ang nilalaman ng sulat ay ang sakupin ang Pilipinas. At wala silang nagawa kundi sundin ang kautosang ito sapagkat sa kanilang paniniwala na ang kautosang ito ay para sa Diyos at simbahan lamang. Noong Pebrero 1565, dumaong ang pangkat ni Legazpi sa isang pulo na malapit sa Cebu. Yes, Ms. Hernandez. Yon. Hindi maganda ang pagtanggap ng mga katutubo sa kanila kaya't sila ay napilitang lumipat sa mga karatig pook hanggang sila ay makarating sa Bohol. Mr. Camo? Sa Bohol, doon ay tinanggap sila ng maayos. At noong Marso 16, 1565, ay naganap ang sanduguan sa pagitan ni Legazpi at ni Sikatuna. Yes, Miss Abuan. Si Sikatuna ay isa sa mga pinuno sa Bohol. Alam niyo ba na nasundan pa ang isang sanduguan? Ito ay sa pamumuno ni Sigalas, isa ring pinuno sa Bohol. Ngayon, ano naman ang unang naging pamayanan ng mga Kastila kung nagbasa talaga kayo ng libro? Yes, Mr. Kalim. Okay. Ang Cebu ang unang naging pamayanan ng Kastila at syudad dito sa Pilipinas. Una itong tinawag na San Miguel, ngunit nang lumaan ay tinawag itong Ciudad del Santísimo Nombre de Jesus. Maraming naging suliranin ang hinarap ni Legazpi sa Cebu, kaya't nagdesisyon ito pumunta ng Panay. Noong taong 1570, sino ang inutusan ni Legazpi na galugarin ang Hilagang Luzon? Yes, Miss Bakulanlan. Matagumpay ba na nakarating si Martin de Goiti sa Maynila? Anong taon naman ito nangyari? Okay, magaling, Miss Bakulanlan. Kanino namang pamumuno naging maunlad ang Maynila? Yes, Mr. Ibot. Okay. Matagumpay na nasakop ni Legazpi ang Maynila noong Mayo 19, 1571. Nagtatag siya ng isang pamahalaang lungsod at ginawa niya itong kabisera ng Pilipinas. Noong Hunyo 1, 1574, sa bisa ng kautusan ni Haring Felipe, ang lungsod ng Maynila ay tinawag na Insigne y Siempre Leal Ciudad. Sa Ingles, Distinguished and Ever Loyal City. Nagtatag si Legazpi na pamahalaang lungsod o ayuntamiento na may 2 alkalde, isang alguacil mayor, 12 konsehal at isang eskribano o tagasulat mula sa Maynila. Sino naman si Juan de Salcedo? Yes, Miss Ellsworth. Siya ay apo ni Legazpi at ni Martin de Goiti. Okay? Sa pangunguna ni Juan de Salcedo, naging madali sa kanila na makuha ang tiwala ng mga katutubo at nasakop ng mga Kastila ang Timog at Kapatagang Luzon noong 1572. Pagkaraon nun, nasakop din nila ang buong Hilagang Luzon.
Sino ang nagtatag ng kampanyento sa Hulo? Mr. Jackson? Tama. Nagkaroon ng kasunduan ang mga taga-Sulu at mga Kastila na magtulungan kung may ibang dayuhang magtatangkang manakop sa naturang Pulbatu at mga Dutch o Portuges. Ang kasunduan ay naglalaman din ng pagkilala sa pamahalaang Espanya na lubusang kapangyarihan ng Sultan ng Sulu sa ilang mga pulo. Pinahintulutan din ng Sultan ang mapayapang pagpasok ng mga paring Jesuita sa Hulo. Hindi din nagtagal ang kasunduan noong 1647 ay sinalakay ng mga taga-Sulu ang Kabisayaan at ginipit ang mga mamayan ng Zamboanga. Noong 1737, isang kasunduan ang pinagtibay naman ni Sultan Alimuddin na nilagdaan nina Dato Muhammad Ismail at Dato Jafar at Gobernador General Fernando Valdez y Tamo sa Maynila. Itinakda sa kasunduan na ang pagpapanatili ng katahimikan at kapayapaan sa pamamagitan ng mapayapang paglutas ng anumang suliranin. Ang kasunduan nilagdaan ng noong Abril 1851 ay nagtakda ng halos lubusang pagsanib ng sultanato ng Sulu sa kaharian ng Espanya. Tumanggap ang mga sultan ng pangangalaga at proteksyon ng Espanya at kanilang ginamit ang bandila ng Kastila. Subalit nagkaroon ng hindi pagkakunawaan sa pagitan ng dalawa. Hinggil dito sa pagpapatupad ng mga tadhana ng kasunduan, dito ay nakasulat sa wikang Kastila at dialekto ng taga-Sulu. Natuklasan nila na hindi naging tama ang pagsasalin ng mga salitang Kastila sa dialektong Suluano. Simula ng di pagkakunawaan na ito, nagpatuloy ang mga labanan sa pagitan ng mga Muslim at Kastila at di gaanong nasakop ang Timog Mindanao. Noong Agosto 20, 1572, doon namatay si Legazpi. Sinasabing na itatag niya daw ang Imperyong Kastila at malakas na ito nang siya ay pumanaw. Ngayon, class, kung may natutunan kayo, kumuha kayo ng isang buong papel at gumawa kayo ng inyong reaction paper tungkol sa paksa na ating ngayong tinalakay. Cut mo. Kumukuha ka na ba? Na ba ang lahat? Ipasa na ang papel. Ngayon, kumuha naman kayo ng 1/4 sheet of pad paper para sa 10 items ng inyong pagsusulit. Makinig na mabuti sa aking tanong. 2 beses ko lamang ito uulitin. Handa na ba kayong lahat? Number 1. Ano ang nakasaad sa sulat na sinunod ni Legazpi? Ano ang nakasaad sa sulat na sinunod ni Legazpi? Number 2. Kailan tumulak si Legazpi mula Natividad, Mexico? Kailan tumulak si Legazpi mula Natividad, Mexico? Number 3. Sino ang matagumpay na nakarating sa Maynila noong Mayo 24, 1570? Sino ang matagumpay na nakarating sa Maynila noong Mayo 24, 1570? Number 4. Ang Maynila ay naging maunlad sa pamumuno ni Number 5. Ano sa salitang Ingles ang
Insigne y siyempre, leal syudad. Ano sa salitang Ingles ang insigne y siyempre leal syudad? Number 6. Sino ang apo ni Legazpi at Martin de Goiti? Sino ang apo ni Legazpi at Martin de Goiti? Number 7. Anong taon naganap ang unang sanduguan? Anong taon naganap ang unang sanduguan? 8. Ano ang unang tawag sa Cebu na naging unang pamayanan ng Kastila at syudad sa Pilipinas? Ano ang naging unang tawag sa Cebu na naging pamayanan ng Kastila at syudad sa Pilipinas? Number 9. Kailan naging matagumpay ang pagsakop ni Legazpi sa Maynila? Kailan naging matagumpay ang pagsakop ni Legazpi sa Maynila? Last number. Anong taon namatay si Legazpi? Anong taon namatay si Legazpi? Tapos na ang lahat. Ipasa na ang papel sa unahan. Para naman sa inyong takdang aralin, basahin ang tungkol sa buhay ni Ferdinand Magellan. Dito na nagtatapos ang ating paksa. Sana'y meron kayong natutunan. Magkita-kita ulit tayo bukas. Goodbye, class.